Habang Oo. ang ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas tumatanggap ng 1.3 milyon ng Oo. nakuha ng sweldo at allowance at sinasabing 2 milyon na Christmas bonus. Eh, di At ang sana pinakamasakit pa, opo, sa mga pangyayaring ito na habang ikay naghahayag ng iyong damdamin, saloobin, sentimiento at hinaing sa gobyerno, ang turing sa iyo ay isa ka lamang nasa ibaba. Hindi kasi naalala ko ang nanay ko. Nung minsan magpapa-opera siya sa mata niya, na pwede naman niyang ihingi sa aming mga anak niya. Pero di ba kasi merong mga magulang na hanggat kaya nila, hindi sila lalapit sa mga anak nila. Alam mo ginawa ng nanay ko na nagulat na lang ako, aba pumipila sa PGH nang di namin alam. Dahil ayaw niyang iasa sa aming mga anak. Yung magiging panggasta niya. Pero hindi kasama sa PhilHealth yan eh. yun na nga. Pero kung tutuusin, kaya naman namin yung pag-ambag-ambagan, pagtanggal ng di ba? katarata, Yun na nga, oo. Hindi sakop ng PhilHealth. Pinagalitan ko pa nang nalaman ko. Sabi ko, bakit ka pipila sa PGH? Pwede naman tayo magpunta sa pribadong ospital. Kahit magkano yan, igagapang natin yan. Ang sabi ng nanay ko, ayoko iasa sa inyong magkakapatid. Kasi may, di ba, kaya naman namin ito. Ganon ang mga magulang eh. Hanggat kaya nilang wag humingi, hindi sila hihingi. Kaya wala talagang kwenta ang healthcare dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, alam na alam yan ng lahat ng tao na nakaranas ng magbayad ng pagkalaki-laki na ubos ang savings para nang maisalba yung mahal nila sa buhay. Hindi ba? Yung healthcare system natin dito, wala nang papangit. Kasi kahit hindi ka naman middle income earner, kahit pa sabihin mo, mas mataas ka sa middle income, meron kang ipon, matatakot ka pa rin na magpa-ospital dahil po sa taas ng po pwede mong bayaran. Kaya gets na gets ko si Aldo na dito sa Pilipinas, hindi lang mahirap maging magulang, mahirap magpaaral, iisipin mo yung pampa-ospital ng mga bata. Kaya nga ang ilan sa atin, hindi ba pag may nararamdaman tayo, kahit gaano kasakit, kahit meron naman na tayo na ipon, hanggat kaya po nating titiisin natin. Bakit? Kasi alam natin pag nagpunta tayo ng ospital, tayo naman ang sasagot sa sarili natin. Maswerte pa nga po yung mga nasa laylayan kasi kahit papano, sagot sila ng PhilHealth eh. Pero pag middle income ka or mas mataas ka lang ng konti sa middle income, matatakot kang pumunta ng ospital. Matatakot ka na lahat ng pinaghirapan mo ng napakaraming taon, doon lang mapupunta sa pampa-ospital mo din, pampa-ospital ng pamilya mo. Yan ang problema dito sa Pilipinas na hindi pa rin nare-resolba. Kaya tigilan nyo ako sa zero balance billing ninyo. It's not happening on the ground. Hindi nangyayari sa pinakamahihirap. Hindi nangyayari sa mas mataas sa mahirap o middle income. Mas hindi nangyayari dun sa mga nag-aambag sa PhilHealth. Anong gagawin natin ngayon? Wala. Ito ng sistema natin. Nagtitiis tayo sa ganitong klaseng napakawalang kwentang healthcare. At hindi po ito magbabago hanggat tayo ay nananatiling tahimik. Hanggat tinatanggap natin na ito po ang nangyayari. Kaya yung mga sinasabi ngayon, kapag every time nababasa ko yung mga zero balance billing, yun nga lang 300 pesos yung binabanggit niya para dun sa pang-injection ng anak niya na nangyayari every 30 days na kailangan ng bata hanggang siya ay mag 21 years old. Para sa ibang pamilya ang 300 pesos, maliit na bagay. Pero pag 3 ang anak mo at yung isa ay may kailangan din pampa-ospital, pang-pa-therapy, mahirap po yun ng 300 piso ay malaking bagay. So ang tanong, kailan nila tayo pakikinggan? Hindi nila tayo pakikinggan. Kasi tayong mga Pilipino ay watak-watak. Wala tayong unity pagdating sa pagpapanagot sa mga kurakot dito sa Pilipinas. Kaya hanggat hindi tayo nagkakaisa, nanakawan at nanakawan nila tayo, maaagrabyado pa rin tayo. Kahit pa bagong taon na, kahit pa sinong umupo, kung ang mga Pilipino watak-watak, paulit-ulit po itong mangyayari. Birahi pa ba? O sige, ikaw naman. Iinom muna ako ng tubig dito. Oo. Yan ang Oo. maluhaluhang Zarina talaga. Balba Guevara. Sinabi mo pa. Alam mo kung bakit? Ako magsasabi sa inyo. Bagong taon na ito. Kasi kung ating aasahan ay ang mga kamag-anak pa rin, mawalang galang na, hindi ho naman lahat ha. Kung itong mga dinastiyang ito, sila-sila pa rin,
kung ano po yung puno, wala pong duda. Siya rin po ang bunga. FM. Girl, Happy New Year. Happy New Year pa rin po sa ating mga kapatid. Sorry po. Pero tama Pag naman lahat ng mga naluha-luha ako nasabi kay mo. Aldo. Tama, kasi isipin mo na lang kung maayos ang healthcare dito, hindi po problemahin ng mag-asawang ito yung pagpapagamot po Tsaka yung, para sa kanilang tsaka yung anak. therapy para sa mga tulad po nitong kanyang anak na bunso. Oo. Kung may mga therapy po na may aalok, Na libre ha? opo, ang Oo. gobyerno, ang estado, sa mga hindi ho naman kaya talaga magbayad na tahihirapan. At marami pong ganon. Maraming ganon. Alam mo, tama yung sinasabi niya kanina. Iniisip kasi nung iba pag nasa call center ka, malaki yung sweldo mo. Pero ilang taon na ba na ganon, nakapako sa ganon yung sweldo nito mga nasa call center? Di naman nagbabago din. So, iyan po ang isa sa mga patunay na marami pong naghihirap ng mga middle income earners. Kasama po dun si Aldo. Sabay na sila nagtatrabahong mag-asawa ha, pero hirap pa rin po sa pagtaguyod dito sa kanilang pamilya. Ay, gusto mo bang... Pero yun na nga eh, sinasabi niya yung sa tax niya eh. Naalala ko yung sinasabi niya, oo, may ganun before. May ganun before, pag may anak ka, may bawas yung tax mo. Hindi ko na maalala kung kailan nawala yun. Di ba? Kung kailan nang nangyari na wala, na pagka meron kang dependent, wala ka ng bawas sa tax. Kaya nirereklamo niya kanina, tapos na nakawin lang nila. Makikita niya yung payslip niya, yung laki ng binawas na tax, mapupunta lang saan? Sa flood control. Sa bulsa nila. Sige, so bago po natin po gawin itong ating susunod pong panayam at ang ating pong ilang pang magagandang balita this morning, hatid po ng ating Happy Anonymous sa ating Happy Hour. Ito lang girl ha, tungayan ko itong sinasabi ko kanina na EDCOM report nga po, no? Yung pong binabanggit na widespread functional illiteracy at maging ito pong usapin ng malnutrisyon sa ating mga kabataan. Sa gitna ng bilyong-bilyong pisong inilalaan taon-taon sa Department of Education. And then this year na naman, nangangako na naman sila, di ba? Opo, ang DepEd, dahil po sa sinasabi ng mga politiko, ang laki na naman ng inilaan. Sorry po mga kapatid, ang isa po sa mga problema natin sa ating edukasyon dahil madalas at madalas politiko na naman ang nangangasiwa sa Department of Education. Mawalang galang lang po. Politiko na naman ang ating pong namumuno sa Education Department. O baka sabihin ninyo, bagong taon na bagong taon Ted naman. Opo, magaling naman daw si Sani Angara. Ang tanong ko saan? Saan siya magaling? Hindi po ba, with all due respect? Opo, si Sani Angara, Education Secretary natin. Ang hirap dyan, kasi ngayon, nadadawit ang pangalan niya. Natural yung focus niya ngayon. Dito ba sa kanya talagang trabaho lang o ngayon po meron na huding mga hindi ba? Kasi nga politiko na naman po ang nandidiyan Sa tourism department, politiko rin ang nandidiyan. Ito ang problema din po kapag puro na lang din po politiko ng politiko. At hindi maiwawaksi din po na bukas makalawa, tatakbo ulit na senador yan. At gagamitin na naman po ang posisyon para sa kanya re-election. Mawalang galang lang po. Ngayon hindi maitatanggi na kinakailangan niya rin magpaliwanag dito sa skandalong ito. Kaya bukas makalawa, sigurado din po, ang kanyang focus mababawasan kasi nga may mga obligasyon siyang sagutin kung gusto rin po ng gobyernong ito na papanagutin ang lahat ng sangkot sa skandalong ito. Lahat ng sangkot dapat managot. Hindi po ba? With all due respect, kasi po talaga kapag hindi ho nagbago ang lahat ng ito, walang pagbabagong mangyayari sa bayan na ito. Of course, sa atin doon mga sarili, magbago po tayo. Oo naman. Pero ang dito po, follow the leader. Ang unang dapat magbago, yung ating Pangulo ng Pilipinas. Kayo ang unang magbago. O sige. So paano? Tapos na ba ang birahe o mamaya-maya ulit? Hindi pa ako nang bumibira. Hindi pa pala yun? Ang taki mo yan, Abangan mo pag bibira na tayo. Sa Ikaw, bagay. anong bira mo? Para Anong ka biradas mo? Sige, Ako? ikaw, pakinggan kita. Anong Ngayon? biradas mo dito? Tungkol- Dito nga sa problema ni Aldo. Nakita ho ninyo? Tungkol dito sa mga magnanakaw na ito? Pati ho yung injection, binibili. Yes. Oo. Bakit? Hindi sagot ng PhilHealth. Pero ang maifif na naman, ilang bilyon.
O sige, birahe. Wag mo ako simulan dahil baka pag binira ko yan, hindi na ako tumigil. O hindi, hahayaan kita Oh. hanggang alas 10. Ako na nga, Sige. hanggang 10 a.m., Oo. mahayaan mo akong bumira. Sige, go. Wala nang papangit sa healthcare system ng Pilipinas. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya namomroblema ng ganun si Aldo. And I think most of those who are listening to us, even yung mga nanonood sa atin, will agree na kahit pa hindi ka middle income earner, kahit pa may ipon ka, takot ka pa rin. Habang nanonood ka ba ng video, baby? Kasi naririnig. Oo, May video ako naririnig. Saan galing yun? Aba, Oo. Meron kaming video na naririnig dito. May multo ba? hindi, may pinatutugto si Big Boy. Ah, okay. Sorry. Akala ko may multo. Ay, sorry. Uulitin ko. Nakikinig ako sa'yo,